Sa darating na mga araw, muling haharap sa isang makasaysayang pagsusulit ang kapangyarihan ng Estado, hindi sa harap ng publiko, kundi sa loob ng isang international courtroom. Sa International Criminal Court, hindi simpleng tanong ang sasagutin, hindi kung may nangyaring karahasan, hindi kung may mga biktima, kundi isang mas mabigat na usapin, may sapat bang legal na batayan upang iugnay ang mga pangyayari sa pananagutan ng isang dating leader ng bansa. Sa gitna ng prosesong ito, ang kampo ni Rodrigo Duterte ay hindi nakikipaglaban sa emosyon, kundi sa isang mas technical na larangan, ang labanan ng ebidensya, interpretasyon at mismong hangganan ng international law. Dahil sa yugtong ito, isang tanong ang umiikot. Ito ba ang simula ng isang mahabang paglilitis? O ito na ang puntong maaring gumuho ang pundasyon ng kaso? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-EDOX at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na! Ang tanong, paano nga ba matitibag ang prosecution sa style ng depensa para mabasura ang kaso? May iba't ibang pananaw ang available online ngayon. Kaya sa bidyong ito, ang tunay na laban, hindi katotohanan vs kasinungalingan, kundi evidence vs legal standard. Sa confirmation of charges hearing sa International Criminal Court, ang kampo ni Rodrigo Duterte ay hindi kailangang patunayan na walang nangyaring killings. Ang kanilang pangunahing misyon ay mas technical. Wasakin ang legal sufficiency ng ebidensya. Sirain ang linkage theory ng prosecution. Lumikha ng reasonable doubt sa mismong foundation ng kaso. Sa international criminal law, ito ay tinatawag na strategic delinking defense. Ito ang pinakamalakas na kontra-estratehiya laban sa ICC prosecution model. Una, counter-strategy number 1. Wasakan ang systematic policy. Claim, ito ang pinaka-core ng prosecution. Kaya ang unang target ng depensa ay patunayan na walang centralized policy of killings. Paano ito gagawin ng depensa? Reframe the narrative. Imbes na state policy, ipapakita nila na law enforcement operations ang nangyari. Decentralized ang police command. May internal disciplinary mechanisms, hindi uniform ang operational outcomes. Kapag natunayang hindi systematic, babagsak ang crimes against humanity classification. At kapag bumagsak yon, guguho ang buong ICC jurisdictional basis. Ito ang tinatawag sa legal strategy bilang collapse the contextual elements. Pangalawa, counter strategy number 2. Putulin ang command responsibility link. Ito ang pinakamapanganib na sandata ng prosecution. Kaya ang pangunahing defense tactic ay create a break in the chain of control. Ipapakitang depensa na walang dayang direct operational orders, walang written policy directive, walang chain of command proof, walang knowledge beyond general awareness. Sa ICC law, mahalaga ang tatlong elemento. 1. Effective control. 2. Knowledge. 3. Failure to prevent or punish. Kung kahit isa dito ay mabutas, babagsak ang command responsibility. Diskreditahin ang testimony chain. Alam ng depensa na ang prosecution ay magtatayo ng hierarchy of witnesses, kaya ang counter-move ay witness credibility warfare. Ibig sabihin, ay challenge ang inconsistencies, ipakita ang bias o incentives, questioning ang memory reliability, i-expose ang hearsay dependence. Sa international trials, madalas bumabagsak ang kaso kapag hindi coherent ang witness chain. Isang basag lang sa hierarchy, pwedeng mag-collapse ang buong narrative. Pang-apat, counter-strategy number 4, i-reinterpret ang mga talumpati. Isa sa pinaka-emotional evidence ng prosecution ay ang public statements. Kaya ang depensa ay gagamit ng contextual reframing strategy. Ipapakita nila na ang mga pahayag ay political rhetoric, hyperbolic language, law and order messaging, hindi literal operational orders. Sa ICC jurisprudence, mahalagang maipakita na walang direct causal link ang statement sa killings. Kung mapatunayan ito, babagsak ang intent evidence ng prosecution. Panglima, counter-strategy number 5, i-exploit weaknesses ng ICC. Ito ang pinaka-technical na laban. Gagamitin ng depensa ang jurisdictional challenges. Halimbawa, timing of ICC jurisdiction, withdrawal issues, territorial scope disputes, complementarity argument. Ang layunin, hindi lang pahinain ang ebidensya, kundi questionin mismo ang authority ng ICC. Ito ang tinatawag na forum legitimacy attack. Paano tuluyang matitibag ang prosecution style?
Sa strategic analysis, may isang ultimate formula ang depensa, the three-point collapse model. Kapag nagtagumpay sila sa tatlong ito, halos siguradong mababasura ang charges. 1. Walang proof ng centralized policy. 2. Walang direct linkage sa leadership. 3. Mahina at inconsistent ang witness chain. Kapag nangyari ito, hindi maabot ng prosecution ang substantial grounds to believe, threshold. At kapag hindi nila naabot yon, posibleng mangyari partial dismissal ng charges, major narrowing ng kaso, o total collapse sa pre-trial stage. Sa darating na confirmation hearing, ang tunay na laban ay hindi kung may nangyaring karahasan. Ang tunay na tanong ay, kung mapapatunayan ba ng prosecution na ang mga ito ay bahagi ng isang sistematikong pulisya, at kung ang dating Pangulo ay may direktang pananagutan dito. Dahil kung magtagumpay ang depensa sa kanilang strategic delinking approach, maaring mangyari ang isang dramatikong senaryo na bago pa man magsimula ang full trial, ay tuluyan ng mabasura ang pinakapundasyon ng kaso. At dito ikot ang isa sa pinakakomplikado at pinakamakasaysayang legal battles sa modernong international criminal law. Ang laban na hindi nakikita sa mata. Sa mga susunod na araw, muling babaling ang pansin ng mundo sa isang courtroom na hindi matatagpuan sa Pilipinas, kundi sa Europa. Isang courtroom kung saan hindi lamang ebidensya ang sinusukat, kundi kapangyarihan, pananagutan, at ang mismong kahulugan ng pamuno sa modernong panahon. Sa harap ng International Criminal Court, ang kampo ni Rodrigo Duterte ay hindi nakikipaglaban upang patunayang walang nangyari. Ang kanilang tunay na laban ay mas komplikado, mas teknikal, mas mapanganib. Dahil ang kanilang misyon ay hindi burahin ang kasaysayan, kundi sirain ang legal na tulay na nagdurugtong sa mga pangyayari at sa pananagutan ng isang leader ng Estado. Labanan ng narrative, hindi ng facts. Sa international criminal law, hindi sapat ang dami ng insidente, hindi sapat ang emosyon, hindi sapat ang mga kwento ng karahasan. Ang tunay na tanong ay, may sapat bang legal na ebidensya upang patunayan na ang lahat ng ito ay bahagi ng isang sistematikong pulisya at may direktang pananagutan ba ang pinuno? At dito pumapasok ang pinakamahalagang estratehiya ng depensa, ang tinatawag ng mga eksperto na strategic delinking defense. Isang taktika na hindi nilalabanan ang mga pangyayari, kundi ang koneksyon ng mga ito sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Wasakin ang sistematikong kwento. Sa mata ng prosekusyon, ang kanilang pinakamalakas na sandata ay ang narrative ng isang centralized policy. Isang larawan ng Estado na kumikilos bilang iisang makina. Ngunit sa mata ng depensa, ito ang pinakamahinang bahagi. Dahil kapag napatunayang ang mga operasyon ay magkakahiwalay, desentralisado, at hindi kontrolado mula sa itaas, mawawala ang pundasyon ng pinakamabigat na paratang. Sa simpleng salita, kapag nawala ang systematic pattern, guguho ang mismong legal na balangkas ng kaso. Ang pinaka-critical na tanong, may direktang utos ba? Sa kasaysayan ng international trials, isang bagay ang paulit-ulit na lumilitaw. Hindi sapat na ang leader ay nasa kapangyarihan. Kailangan patunayang may control siya, may kaalaman, at may kakayahang pigilan ng krimen. Ngunit hindi ginawa. Kung maputol ang kahit isang bahagi ng kadena ng control na ito, ang buong teorya ng command responsibility ay maaring bumagsak. At dito nakasalalay ang pinakamalaking pag-asa ng depensa. Ang digmaan ng kredibilidad. Hindi lamang ebidensya ang sinusuri sa ganitong uri ng kaso. Sinusuri rin ang mga taong nagdadala ng ebidensyang iyon. Sa international law, madalas hindi dokumento ang nagpapabagsak sa isang kaso, kundi ang pagkasira ng kredibilidad ng testimonya. Isang inconsistencies, isang butas sa salaysay, isang duda sa motibo. Minsan sapat na iyon upang mabasag ang buong chain ng pananagutan. Isa sa pinakasensitibong bahagi ng kaso ay ang mga pahayag ng dating Pangulo. Para sa prosekusyon, ito ay ebidensya ng intensyon. Para sa depensa, ito ay retorika ng politika. At dito nakasalalay ang isang napakahirap na tanong sa batas, hanggang saan nagiging krimen ang salita? At kailan ito nananatiling bahagi lamang ng political discourse? Ang tatlong posibleng resulta. Sa huli, tatlong senaryo ang maaring mangyari. Una, mapanatili ng prosekusyon ang kanilang narrative at tuluyang umusad ang kaso sa trial. Ikalawa, bahagyang may basurang ilang paratang at lumiit ang saklaw ng kaso. At ikatlo, tuluyang mabasag ang legal na pundasyon at hindi na umabot pa sa full trial. At sa confirmation stage na ito, lahat ng iyon ay posible. Sa huli, ang labanan na ito ay hindi lamang tungkol sa isang tao, hindi lamang tungkol sa isang administrasyon.
Ito ay tungkol sa isang mas malalim na tanong na patuloy na hinaharap ng mundo. Hanggang saan ang pananagutan ng kapangyarihan? At gaano kahirap patunayan ang ugnayan sa pagitan ng pulisiya at ng mga pangyayaring nagaganap sa lupa? Sa darating na hearing, hindi lamang ang hinaharap ng isang kaso ang nakataya, kundi ang mismong paraan kung paano hinuhusgahan ng international law ang kapangyarihan ng Estado sa makabagong panahon. Sa tingin mo, alin ang mas magiging susi sa magiging desisyon ng ICC sa hearing na ito? A. Lakas ng ebidensya ng prosecution. B. Estratehiya ng depensa sa pagputol ng command responsibility. C. Issue ng jurisdiction at legal technicalities. D. Political at international pressure factors. Comment your analysis. Gusto naming marinig ang inyong legal at critical na pananaw. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edox DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkataon, sa katotohanan, dapat nakatuon. Hanggang sa muli. Paalam. Disclaimer, ang video na ito ay para lamang sa layuning impormasyon, edukasyon at legal analysis. Hindi ito naglalayong manghusga, manira o magpahayag ng pinal na hatol sa sinumang individual. Ang lahat ng talakayan ay batay sa mga pampublikong ulat, umiiral na proseso sa batas at prinsipyo ng international law. Nananatiling presumed innocent ang sinuman hanggat hindi napapatunayan sa tamang hukuman.